Sinabi ng misteryosong lalaki na ang higher level daw ng territory power ay maaaring makuha sa pamamagitan ng maagang kaliwanagan. Dinagdag pa niya na ang paraan nga raw para magamot ni Zofan ang tinamo nitong pinsala ay ang intindihin nitong mabuti ang totoong nangyayari kapag pinag-iisa na nito ang dalawang teritoryo. Sumagot ang ating bida at sinabi sa kanyang senior na parang nauunawaan na raw niya ang ibig nitong ipahiwatig. Ini-activate na muli ni Zofan ang kanyang pinakamalakas na skill na Battle Flame Fiery Slash para atakihin ang kanyang senior. Pinuri ng misteryosong lalaki ang ating bida dahil mas mataas na nga raw ang kasanayan nito ngayon sa ginamit nitong skill kumpara noon, pero hindi pa rin daw ito sapat laban sa kanya. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magtama ang sword skill na pinakawalan ng misteryosong lalaki sa Battle Flame Fiery Slash na ipinangatake ng ating bida. Nagpatuloy pa ng ilang oras ang kanilang labanan hanggang sa humantong na ito sa isang resulta. Kapansin-pansin na rin ang mga gasgas sa katawan ni Zofan nang dahil sa tindi ng kinaharap nitong pakikipaglaban. Inilubog ng ating bida ang pasira niyang espada para suportahan ang nanghihina niyang katawan. Doon na rin niya sinabi na sa wakas nga raw ay nauunawaan na niya ang tinutukoy ng kanyang senior at nagawa na rin daw niyang makaakyat sa tuktok ng altar. Sinabi ng misteryosong lalaki na nagawa nga raw ng ating bida na magamit ang taglay nitong potensyal. Kalimitan nga raw na napapalabas ng mga tao ang kanilang lakas kapag nalalagay sila sa alanganing sitwasyon. Sinabihan ng misteryosong lalaki ang ating bida na sumunod na raw ito sa kanya, nasa loob nga raw ng altar ang legacy na kanyang iniwanan. Namangha si Zofan noong bigla na lang nawala ang lahat ng gasgas na tinamo niya sa natapos nilang laban. Halos ka-same healing energy nga raw nito ang tubig ng Greyness Life Full, at parang mas malakas pa nga raw ang epekto na nagagawa nito. Sinabi ng misteryosong lalaki na kaunting bagay lang daw ang kanyang iniwan, ang isang araw dito ay ang sandata na dati niyang ginamit at ang isa naman daw ay isang healing artifact. Sinabi ni Zofan na may gusto nga raw siyang itanong sa kanyang senior. Bakit nga raw sa bandang huli ay hindi pa rin ito nagawang makaligtas kahit na may healing artifact na itong pag-aari, at nagtataglay na rin ito ng napakalakas na kapangyarihan matapos nitong makakuha ng star power. Pinaliwanag ng misteryosong lalaki na naroon nga raw ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang makaligtas. Ikukwento na nga raw niya sa ating bida kung ano ang totoong nangyari noon. May bigla na lang ipinakitang imahe ang misteryosong lalaki sa ating bida. Nagtanong si Zofan sa kanyang senior kung ano raw ang kahulugan ng imaheng ito. Ibinulong ng misteryosong lalaki sa ating bida ang lahat ng impormasyon na nangyari noon. Naunawaan naman agad ito ni Zofan matapos niyang marinig ang paliwanag ng kanyang senior. Bago tuluyang naglaho ang misteryosong lalaki ay sinabihan nito ang ating bida na nakasalalay ng araw dito ang mga sunod pang mangyayari. Napapaungot si Little Gray dahil sa pag-aalala nito sa kanilang master. Sinabi naman ng Wasp King na wala nga raw silang naririnig mula sa lagusan na pinasukan ng kanilang Master Zofan, ano nga raw kaya ang ginagawa nito? Napatahol sa tuwa si Little Gray noong makita nito na lumabas na sa lagusan ang ating bida. Tinanong din ng Wasp King ang kanilang Master Zofan kung ayos lang ba raw ito. Kinabahan ng Wasp King habang iniisip na wala naman daw masyadong nagbago sa itsura ng kanilang Master. Pero bakit nga raw nakakaramdam na siya dito ng napakatinding opresyon na gaya ng nararamdaman niya noon sa Ape King? Tumahol si Little Gray para tanungin kung ayos lang ba raw ang ating bida. Sumagot naman si Zofan at sinabihan si Little Gray na ayos na raw siya kaya wag na raw itong mag-alala. Habang pinagmamasdan niya si Little Gray ay napapaisip siya kung talaga nga bang may kaugnayan ito sa isang makapangyarihang nilalang. Nagtanong ang lalaki sa kanyang boss kung gaano pa raw kaya nila katagal hihintayin ang ating bida, halos ilang oras na nga raw silang naghihintay doon. Naalerto si Sikong Yu dahil nakaramdam nga raw siya ng isang killing intent. Agad niyang ginamit ang kanyang sandata para umatake sa direksyon kung saan niya naramdaman ang malapit na kalaban. Nag-alala si Sikong Yu dahil isa nga lang daw palang shadow ang tinamaan ng kanyang pag-atake, mukhang may mali nga raw dito. Bigla na lang sumulpot ang nakamaskarang lalaki sa likuran ni Sikong Yu. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na madali niya nga raw ang mga itong napaniwala sa kanyang panlilinlang. Bago pa man nakadepensa si Sikong Yu at ang isa niyang tauhan ay parehas na silang nagtamo ng pinsala dahil hindi nila inasahan ang palihim na pag-atake ng nakamaskarang lalaki.
Nangamba si Sikong Yu noong mapagtanto niya na may nakapaloob na lason sa gamit na sandata ng kanilang kalaban. Agad siyang uminom ng isang antidote para labanan ang lason na pumasok sa kanyang katawan. Pero lubos pa rin siyang nangamba dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan, naisip niya na aabutin pa nga raw ng ilang minuto bago tuluyang umepekto ang ininom niyang antidote. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na ito raw pala si Sikong Yu, ang war god genius ng Sikong family ng Imperial Capital. Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit naramdaman agad nito ang kanyang presensya. Pero nakakaawa nga raw ito dahil malaki pa rin ang kakulangan nito sa karanasan kaya madali lang itong nahulog sa kanyang mga kamay. Lumapit ang nakamaskarang lalaki at sinabi na isang araw talaga si Sikong Yu sa mga pinakamagagandang babae sa Imperial Capital. Bago niya nga raw ito patayin ay titingnan niya muna kung may talento pa ba raw ito pagdating sa ibang bagay. Sinabihan ni Sikong Yu ang nakamaskarang lalaki na huwag nga raw siya nitong pag-iisipan na gawa ng kabastusan. Sinabihan din ng sugatang tauhan ang nakamaskarang lalaki na kapag ginalaw raw nito si Miss Yu ay hindi raw ito palalampasin ng buong Sikong family. Tumawa lang ang nakamaskarang lalaki sa mga narinig niyang pagbabanta. Kapag nga raw pinatay na niya ang dalawang ito ay hindi na malalaman ng Sikong family na siya ang may kagagawa ng lahat. Nabahala ang nakamaskarang lalaki noong may bigla itong naramdaman na malakas na kapangyarihan. Nagtataka siya kung ano raw ang nangyayari. Naguguluhan siya kung ilusyon lang ba raw ang nakakakilabot na sword aura na kanyang naramdaman. Umakbay ang ating bida at sinabihan ang nakamaskarang lalaki na hindi nga raw ito nagkamali, tama nga raw ang naramdaman nito. Nangamba ang nakamaskarang lalaki noong makilala nito na si Zofan ang taong lumapit sa kanya. Tinanong niya ang ating bida kung bakit nga raw magaling na agad ito. Mabilis na dumistansya ang nakamaskarang lalaki papalayo kay Zofan. Agad niya ring napawi ang kanyang kaba at sinabi na saktong araw at hinahanap niya rin ito. Sinabihan ni Sikong Yu ang ating bida na tumakbo na raw ito, hindi nga raw nito kakayanin ang nakamaskarang lalaki. Nagpasalamat si Zofan sa pag-aalala sa kanya ni Sikong Yu, pero simula nga raw ngayon ay siya na ang bahala sa lahat. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na magaling nga raw at kusa nang nagpakita sa kanya ang ating bida. Kapag napatay na niya nga raw ito ngayon ay mawawala na siya ng iintindihin pa. Sinabihan ni Zofan ng nakamaskarang lalaki nang madidismaya nga lang daw ito dahil hindi nga raw siya nito mapapatay. Tinanong din ng ating bida ang nakamaskarang lalaki na bakit nga raw parang matagal na niya itong nakita noon. Nangamba ang nakamaskarang lalaki sa sinabi ni Zofan. Iniba na lang niya ang usapan at sinabihan ng ating bida na alam niya raw na nag-aaksaya lang ito ng oras para tuluyan ng umepekto ang mga antidote na ininom ni Sikong Yu. Agad na nagpakawala ng isang malakas na sword skill ang nakamaskarang lalaki sa direksyon kung saan nakatayo si Zofan, tama na nga raw ang kakadaldal at papatayin na niya nga raw ito. Nagdulot ng malaking pinsala ang pag-atake na ginawa ng nakamaskarang lalaki. Napagtanto ni Sikong Yu na isa raw palang advanced war god ang nakamaskarang lalaki at itinatago lang daw pala nito ang totoo nitong lakas. Sinabi ng tauhan ni Sikong Yu na napakamangmang daw ng ating bida. Dapat nga raw ay iniligtas na lang sila nito at sinubukan nilang tumakas. Nagtaka ang nakamaskarang lalaki kung nasaan na raw ang katawan ni Zofan. Nagsalita ang ating bida at inasar ang nakamaskarang lalaki na sino ba raw ang pinapatamaan nito sa inatake nitong lugar. Napaisip ang nakamaskarang lalaki kung bakit nga raw napakabilis ng ating bida. Mukhang ito rin daw ang dahilan kaya nagawa pa rin itong makaligtas kahit na napalaban na ito sa Eastern Sea Dominator. Sinabihan ni Zofan ang nakamaskarang lalaki na bilisan na raw nila ito dahil marami pa nga raw siyang kailangang gawin at ayaw na niya nga raw itong pag-aksayahan pa ng oras. Tinanong ng nakamaskarang lalaki ang ating bida kung talaga bang lalabanan siya nito gamit ang wasak nitong divine weapon. Ipapakita na niya nga raw dito kung paano siya makipaglaban at nang hindi na siya nito maliitin. Nangamba si Sikong Yu dahil mukhang gagamitin na nga raw ngayon ng nakamaskarang lalaki ang totoo nitong kapangyarihan. Sinabi naman ng kanyang tauhan na sigurado nga raw na mapapatay nito ang ating bida. Shoutout kay Idol Joshua Villanueva sa pagbibigay ng 50 stat points. Shoutout kay Idol Cloud Sky Rhinoa sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Pinagmasdang maigi ni Zofan ang papasugod na nakamaskarang lalaki na nasa kanyang harapan.
Naisip ng nakamaskarang lalaki na nakatuon nga raw ang atensyon ng ating bida sa ginawa niyang ilusyon. Mukhang wala nga raw itong ideya na aatakihin niya ito mula sa likuran. Nagulat ang nakamaskarang lalaki noong bigla na lang lumingon si Zofan sa kanyang direksyon, nagtataka siya kung paano raw siya natunton ng ating bida. Agad na inatake ng ating bida ang nakamaskarang lalaki noong lumapit na ito sa kanya. Nagulat ang nakamaskarang lalaki noong makaramdam siya ng sakit sa kanyang balikat kahit na nagawa niya namang makadepensa sa pag-atake ni Zofan. Nagtataka siya kung bakit daw siya nasugatan, ano nga raw klase ng tactics ang ginagamit ngayon ng ating bida. Nagtaka rin si Sikong Yu kung ano raw ang nangyari, bakit nga raw umaatras ang nakamaskarang lalaki. Sinabi ng kanyang tauhan na malinaw nga raw na hindi tumama ang espada ng ating bida pero nagawa pa rin daw nitong sugatan ang kalaban nitong advanced war god. Napapaisip siya kung gumamit ba raw ito ng isang klase ng concealed weapon. Sinabi ni Zofan na napakatindi na nga raw ng pinsala ng kanyang Star Devourer, balak pa naman daw sana niya itong gamitin bilang pangpatay sa isa pang kalaban. Sinabihan ng nakamaskarang lalaki ang ating bida na mukhang nagyayabang na nga raw agad ito, nang dahil lang sa gumamit ito ng kakaibang paraan para magawa siya nitong masugatan. Binantaan niya ang ating bida na gagamitin na raw niya ang buo niyang kapangyarihan. Ihanda na nga raw ni Zofan ang sarili nito dahil nalalapit na nga raw ang kanyang kamatayan. Hindi naman inintindi ng ating bida ang mga pagbabanta na sinasabi ng nakamaskarang lalaki. Natutuwa siya dahil masusubukan na nga raw niya agad ang natanggap niyang sandata. Nagtaka ang nakamaskarang lalaki sa lakas ng sandata na gamit ngayon ni Zofan. Mabilis lang na nilamon ng apoy na nagmumula sa sandata ng ating bida ang sword skill na pinakawalan ng nakamaskarang lalaki. Hindi makapaniwala ang nakamaskarang lalaki na ganoon lang kadali mapapawalang bisa ang napakalakas na pag-atake na kanyang pinakawalan. Hindi rin maintindihan ni Sikong Yu ang nangyari sa nakamaskarang lalaki matapos itong tamaan ng pag-atake ng ating bida. Habang nalulusaw ang katawan ng nakamaskarang lalaki ay sinabi nito na dapat nga raw noon pa lang ay pinatay na niya agad si Zofan. Nagtanong muli ang ating bida sa nakamaskarang lalaki kung nagkakilala na ba raw sila noon, bakit nga raw hindi niya na ito maalala. Bukod sa nahati sa gitna ang nakamaskarang lalaki ay nagpatuloy pa rin sa pagliliyab ang napakatinding apoy na nasa kanyang katawan. Tanging panghihinayang na lang ang naramdaman nito habang unti-unti siyang nalulusaw. Kung pinatay niya nga raw noon si Zofan ay hindi siya malalagay sa ganoong sitwasyon. Nagtanong si Sikong Yu sa kanyang tauhan kung tama ba raw itong nakikita niya, nagawa nga raw ng ating bida na makapatay ng isang advanced war god ng ganoong kadali. Nagtataka rin ng isang lalaki kung bakit nga raw napakalakas ni Mr. Zofan. Hindi na niya ngayon masabihan ng ating bida ng kung ano-ano dahil nakita na niya ang totoo nitong kapangyarihan. Napaisip si Sikong Yu kung ano raw ang eksaktong nangyari kay Zofan at bakit bigla na lang daw itong lumakas sa loob lang ng kaunting panahon. Hanggang sa naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na may isang araw tao na kasing lakas na agad ng isang war god bago pa man mangyari ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw, marahil nga raw ay may kaugnayan na ito sa ating bida. Pinasalamatan muli ni Zofan si Sikong Yu sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. Nagpaalam na rin siya na balak na raw niyang magtungo sa Eastern Sea Monster Cave. Kapag nakabalik ng araw siya ay hindi niya kakalimutang bumisita sa Imperial Capital para mapasalamatan na rin niya ang Sikong family. Matapos makapagpaalam ay lumipad na agad ang ating bida patungo sa Eastern Sea Monster Cave. Sinabi ng isang lalaki na nakakamangha nga raw ang bilis ni Mr. Zofan, ano nga raw kaya ang dahilan kung bakit bigla na lang itong lumakas sa loob lang ng kaunting panahon. Sinabi naman ni Sikong Yu na kahit ano pang araw ang dahilan, ang mahalaga raw ay naging maayos ang kanilang rescue trip. Kapag nagpunta ng araw ang ating bida sa Imperial Capital ay mukhang magkakaroon nga raw ng isang magandang palabas. Tinangka nga raw noon ng Sheng family na alisin ang kakayahan ni Zofan noong malaman nila na isa itong supreme genius, ginawa nga raw nila ito ng dahil lang sa kasakiman nila sa kapangyarihan. Pero hindi nga raw ng mga ito inasahan na magagawa pa rin ni Zofan na makarating sa ganoong level. Mukhang malapit na nga raw niyang makita ang magiging reaksyon ng Sheng family kapag nakabangga na ng mga ito si Zofan. Tinanong ni Zuhui ang Eastern Sea Dominator kung ano ba raw ang gusto nito. Kahit nga raw dinakip siya nito ay binigyan pa rin siya nito ng maayos na pagkain, hindi nga raw ganoon ang paraan ng pagtrato ng isang Monster Cave Dominator sa isang tao.
Sinabihan ng Eastern Sea Dominator si Zuhui nang wag na nga raw itong mag-alala dahil malapit na rin daw itong mamatay. Sa sandaling magpuntang araw doon si Zofan ay sabay na niya ang mga itong papatayin. Sinabihan ni Zuhui ang halimaw na siya nga raw ang responsable sa nangyari noon, wag na nga raw nitong idamay ang kanyang anak. Sinabihan naman ng Eastern Sea Dominator si Zuhui nang manahimik daw ito. Mabuting araw at alam rin nito na siya ang may kasalanan sa nangyari noon. Kung hindi nga raw sa kaduwagan nito ay hindi sila malalagay sa ganoong sitwasyon. Sinabi ng Eastern Sea Dominator na hindi nga raw sapat ang buhay ni Zuhui para pagbayaran ang nagawa nitong kasalanan. Malamang nga raw ay nalulungkot ngayon si Sheng Jing, gusto na niya nga raw ihatid sa kabilang buhay ang buong pamilya nito para hindi na ito nag-iisa. Nagalit si Zuhui sa mga binabalak na gawin ng halimaw, pero wala siyang magawa dahil ikinulong siya nito. May mabilis na lumilipad patungo sa liblib na bahagi ng Eastern Sea Monster Cave. Nagtaka si Zuhui kung ano raw itong ingay na kanyang naririnig. Nagambala ang pagpapahinga ng napakaraming Monster Kings noong maramdaman ng mga ito na may lumulusob sa kanila. Agad silang nagsilipad para kaharapin ang pangahas na tao na pumasok sa kanilang kampo. Mabilis lang na pinatay nang dumating na ito ang napakaraming Monster Kings na humarang sa kanya. Napapaisip din ito kung malapit na ba raw siya sa lokasyon kung saan nakatira ang Eastern Sea Dominator. Nagtaka ang nakagapos na lalaki kung ano raw ang ingay na kanyang naririnig, mukhang may dumating nga raw doon na isang malakas na war god para pasukin ang Eastern Sea Monster Cave, napapaisip din siya kung maililigtas ba raw siya nito. Nakilala ng lalaki ang papalapit sa kanyang binata. Nagtaka ang ating bida kung bakit daw may iba pang tao doon. Binanggit ng lalaking ito ang pangalan ni Zofan, hindi niya nga raw inasahan na buhay pa rin ito. Tinanong ng ating bida ang nakagapos na lalaki kung kilala ba raw siya nito. Sinabihan naman ng lalaki ang ating bida na umalis na raw agad ito, imposible nga raw na mailigtas nito si Commander Zuhui habang binabantayan nito ng Eastern Sea Dominator. Nabahala ang nakagapos na lalaki noong makita nito ang pagdating ng napakaraming Monster King level bat guards, pinapatakas na niya si Zofan habang hindi pa huli ang lahat. Nagbigay ang ating bida ng hudyat sa kanyang natanggap na sandata, at sa isang iglap lang ay sunod-sunod na bumagsak ang napakaraming halimaw. Namangha ang nakagapos na lalaki sa taglay na kapangyarihan ni Zofan, nagawa nga raw agad nitong mapatay ang napakaraming halimaw gamit lamang ang isang pag-atake. Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit sinusubukan ni Sheng An ang lahat para lang mapatay ito. Siguradong magiging isang araw itong napakalaking sagabal para sa Sheng family. Tinanong muli ni Zofan ang nakagapos na lalaki kung kilala ba raw siya nito. Sumagot naman ang lalaki nang hindi niya lang daw ito basta kilala, may kinalaman rin daw siya sa paghihirap na naranasan noon ng ating bida. Sa madalit salita nga raw ay may isa ng malaking alitan sa pagitan nilang dalawa. Pagkaalis ni Zofan sa bagay na nakagapos sa lalaki ay tinanong niya naman ito kung ano raw ang ibig sabihin ng mga sinabi nito. Sinabi ni Zofan na mayroon nga raw siyang maayos na memorya pero bakit nga raw hindi niya naman ito naaalala. Sumagot naman ang lalaki at sinabi na may paraan daw sa mundong ito para makapagalis at makapagtanggal ng memorya. Habang nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan ay doon na siya humingi ng tawad sa ating bida sa kasalanan na nagawa niya noon. Sinabihan nito si Zofan na kapag nagawa nga raw nitong makalabas sa Eastern Sea Monster Cave ay magtungo nga raw ito sa Jinhai City, doon nga raw nito malalaman kung ano ang lahat ng nangyari noon. Tuluyan ang pumanaw ang lalaki dahil hindi na kinaya ng katawan nito ang pinsala na iniwan sa kanya ng isang Monster King. Tinandaan namang mabuti ng ating bida ang bilin ng lalaki na magpunta raw siya sa Jinhai City para magkaroon siya ng kasagutan. Pinagpatuloy ni Zofan ang kanyang paghahanap hanggang sa makakita siya ng isang malaking kuweba, napapaisip ang ating bida kung ito na nga ba raw ang tamang lokasyon. Naisip ng Eastern Sea Dominator na parang pamilyar nga raw sa kanya ang aura na kanyang nararamdaman. Pagkarating ng ating bida ay sinabi nito na naroon nga raw pala ang Eastern Sea Dominator. Agad na tinawag ng halimaw ang lahat ng kanyang mga alagad noong magpakita na sa kanila si Zofan. Tinanong ni Zuhui ang kanyang anak kung bakit pa raw ito nagpunta doon. Sumagot naman ang ating bida na nagpunta nga raw siya doon para iligtas ito. Nagalit si Zuhui at tinanong ang kanyang anak kung talaga bang nagpapakamatay na ito, bakit pa nga raw ito nagpunta sa liblib na bahagi ng Eastern Sea Monster Cave.
Tingin ba raw nito ay magagawa siya nitong mailigtas gamit ang kasalukuyan nitong lakas, ngayon nga raw ay madadamay pa ito sa galit sa kanya ng halimaw.